Sa episode na 'to, pag-uusapan natin kung gaano kaimportante na ma-figure out natin o gaano kaimportante yung understanding o pagkaintindi natin sa structure ng bawat negosyo na gusto nating pagtrabahuan. Kung balak mong maging freelance bookkeeper, maging VA bookkeeper, freelance bookkeeper, or work from home accountant, sa episode na 'to pag-uusapan natin kung gaano kaimportante ang malaman mo ang structure ng mga entity na pagtatrabahuan mo. At dito mo lang yan malalaman sa episode na 'to. Kung ngayon lang tayo nagkita, kung ngayon lang tayo nagkarinigan, ako nga pala si Kyle. 4 years ang experience ko sa freelance bookkeeping. Tumutulong ako sa mga negosyanteng mag-design ng bookkeeping systems nila para ma-align yung operations at back office. Ngayon, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng business structure. Understanding the business structure of every business na papasukin natin. Gaano ka-importante, gaano ka-significant na maintindihan natin ang structure ng isang business. Okay, game na agad. Pero before yan, may kikwento muna ako sa inyo. Kwento sa naging unang client ko. Ang una kong client ay real estate. Ang unang client ko ay real estate at ang specialty ay build and sell. So, ano, bumibili ng lupa at bahay, house and lot sa low price. Ang mga binibili minsan yung mga luma, tapos yung mga foreclose, tsaka yung mga need renovation, pero gusto na lang ibenta ng may-ari. So, binibili nila ng low price. Tapos, inaayos nila, so building yan, building and renovation. Tapos, i-hold nila for a certain of time na mag-appreciate yung land market o market price ng isang lugar. Tapos, binibenta nila ng mataas na presyo. Yan yung business model ng aking unang kliyente. At hindi ko alam yung, hindi ko alam yung, anong block. At hindi ko alam, wait. Hindi ko pala na-move. At hindi ko alam yung mga business structure na yan dati. At hindi nyo nakita yung board kasi hindi ko na-switch yung camera. Yan. Okay lang. Okay lang yan, basta napakinggan nyo. So, ito yung structure ng aking unang kliyente. No? Real estate siya, tapos build and sell yung specialty, bumibili siya ng house and lot na mga low price, yung mga luma, yung mga foreclose, at saka yung mga need na ng renovation kasi sobrang sobrang luma na, at saka instead na ipa-renovate na lang ng may-ari, ibebenta niya lang ng low price para makabili na lang siya ng ibang property. So, after nila makabili ng luma, binibuild nila at nire-renovate. Tapos hino-hold nila after yan ng mga ilang months, ilang years, para ma-preserve nila. Minsan na, while the holding period, pinaparentahan muna nila. While the holding period, pinaparentahan muna nila para hindi tulog yung lupa, hindi tulog yung bahay. So, may income pa rin pumapasok. Pero, hino-hold nila yan for reason na mag-appreciate pa yung market price. Kasi binili nila ng low price, gusto nilang i-hold para pag tumaas yung market price, mabibenta nila ng
mas mataas pa sa presyo versus sa pagbili nila ng mismong property na yun. So yun yung pinakaunang ano ko, unang structure ng aking una naging kliyente. Now, hindi ko pa yan naintindihan dati nung hindi ko alam na may ganyan palang model, hindi ko alam na may ganyan palang mga structure, na may ganyang niche, na may ganyang nag-e-exist na business, hindi ko alam yun dati. Sobrang napaka-know-how ko at sobrang walang alam ako niyan dati. Pero ang na-realize ko sa pagiging isang freelance bookkeeper na naging unang kliyente ko siya, understanding the business structure is a must. Kung gusto mong tama yung pag-arrange ng chart of accounts, tamang pag-account, tamang pag-intindi sa bawat transaksyon, business structure of the business is the pinaka-context ng lahat. Ito yung magiging foundation, no? Kaya before tayo maggawa ng ano, before tayo pumunta sa journalizing, before nga pumunta sa identification, journalizing, hanggang sa tapusin ng accounting cycle, importante nating malaman yung business details. Kailangan nating malaman yan. Kung anong company siya, anong structure, like sole, partnership, LLC, or S Corp Corporation. Wala. S Corporation. Tapos, yan, kailangan mo lang ng company name, company details, structure. Kailangan mo ding malaman yung internal SOP. Ano pa ba yung kailangan malaman? At understanding the business model. Kailangan mong malaman yan at kailangan mong maintindihan yan. Bakit? Bibigyan ko kayo ng rason. Sino dito ang naglalaro ng Roblox? Sino dito ang pamilyar sa mga hardware, 'di ba? Hardware company kayo. Tapos, hindi ka hardware company. Bibili kasi isang hardware. Now, pag bibili ka sa hardware, credit card ang gamit mo. Syempre, ang magre-reflect sa bank niyan is hardware, yung pangalan ng company ng hardware, 'di ba? Tapos may amount 'yan. Amount 'yan na ganyan. For example, lagyan lang natin ng 10K. Lagyan natin ng 10K. 10K. Yan. Ang hardware supplies, binayaran ng 10K. Ito yung nag-reflect sa bangko. Paano mo ika-categorize yan? Paano mo i-analyze yung transaction na yan? May nag-reflect sa bangko, credit card man yan, or bank statement. Nag-reflect hardware. Hindi mo masasagot yan pag hindi mo alam to. It could be, for example, anong no video? Wala bang video? Meron naman daw. Ito talaga si Enzo, ini-interrupt lang ako eh. Ito, nag-reflect sa bank statement siya sa credit card statement. Now, paano mo ika-categorize yan? Kailangan mo munang maintindihan to lahat. Bakit? Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Importante itong malaman tong business details at pinaka-context ng pinaka-context ng business structure at business model. Kasi it could be a supplier, it could be a renovation material, it could be expense, it could be, ano pa bang pwedeng nito?
Ah, tawag nito, inventory. Hindi porket lumabas diyan sa ano na 'yan, sa bank statement, hindi porket sa bank statement, sa credit card statement o hardware, automatic ilalagay mo diyan materials. Hindi porket hardware, ilalagay mo na agad purchases. Mali. Kasi depende nga sa business structure, magbe-base kung paano mo 'to ika-categorize. 'Pag sinabing hardware, tapos ganito yung business structure, siyempre 'pag nasa renovation phase ka na ng business mo, lahat ng mga supplies, lahat ng mga labor, lahat ng mga expenses na binato mo sa property na 'yan, under 'yan sa capital expense. Meaning, yun yung gamit para mag-appreciate yung value ng pinaka-property. Yun ang importansya na dapat maintindihan natin yung business structure. Hindi lang yan nag-ending sa pinakamababaw ng tip of the iceberg, hindi. Kailangan mong laliman yung understanding mo sa structure ng negosyo. Kasi dun magbe-base kung paano ka magka-categorize ng mga transaction. Tatawid ko yung punto ko. Alam ko naman ng medyo nagigets nyo na sa mga isipan nyo. Eto, pangalawa kong naging kliyente. No? Pangalawa ko ba yung naging kliyente? Hindi, kinonsider kong pangalawa kong naging kliyente. Ang pangalawa kong naging kliyente, real estate pa rin. Real estate. Okay? Real estate ang business niya, pero hindi siya same ng una kong kliyente. Ang business model niya ganito. Bumili siya ng apartment. May ground at may upper floor. Bumili siya ng apartment, old na yun, old. Tapos nirenovate niya, nirenovate niya. Pinarentahan niya yung mga doors na to. So may door 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. So ano business model niya? Nasa rental business siya. So pag nagbayad siya ng kung nagbayad siya ng expense na plumbing services, it's safe to assume na under expense siya agad. Depende pa. Kasi merong mga contract na nagsasabing lahat ng mga expenses should be handled by the tenant, especially pag sila yung naka-cause ng damage. So hindi siya expense. Mahulog siya na reimbursables. O reimbursable siya. So hindi mo malalaman kung anong tamang kung anong tamang category or anong tamang account title niya o anong transaction siya. Kung hindi mo maintindihan kung ano yung pinakabuuan ng business model ng negosyo ng pinagkakatrabahuan mo. Gets niyo ba yung punto ko? Ganun ka-crucial ang dapat maintindihan niyo yung business model ng mga magiging kliyente nyo. Kaya may tinatawag tayong niche. No? Alam nyo ba yung niche na yan? Wala talaga akong totoong niche. Wala akong totoong niche. Nagkataon lang na halos lahat ng mga kliyente ko, real estate lahat ng mga nag-hire sa akin, majority. Pero hindi lang real estate yung mga naging kliyente ko. Mas marami nga lang yung real estate. Kailangan mag-niche down para makapag-focus ka. At mag-focus ka sa isang business model. Kasi doon ka magiging magaling, doon ka magiging expert. Nagkataon lang, ang core gift ko,
Mabilis lang ako mag-analyze ng business model. Kahit anong business ang ibato mo sa'kin, kahit anong business 'yan, tatanungin lang kita, mage-gets ko na yung business model mo. Nagkataon lang na 'yun yung core gift ko, 'yun yung talent ko. Kaya kahit anong business ang ano sa'kin, mabato sa'kin, mage-gets ko agad kung ano yung business model. Alam ko na agad kung may mga expenses na gan'to, mga income na gan'to, loan na gan'to, mage-gets ko na agad. Pero kung nahihirapan kang mag-analyze ng gan'to, I suggest mag-niche down ka. Para makapag-focus ka at makapag-analyze ka sa fewer business model. Yun yung pinaka-reason ba't kayo pinapa-niche down ng mga course niyo, ng mga ano niyo, ng mga binibilhan niyo ng course at mga pinapakinggan niyo. Kasi it takes time to realize, it takes time na maintindihan niyo yung pinaka-business model. Kaya tinatanong ako minsan, sinasabi sa'kin ng mga nagpapaturo sa'kin, "Sir, may nag-reflect sa bangko ni client, Amazon. Ano po kaya ang ano nito, ano po kaya ang category nito? Expense po ba 'to or supplies?" Ba't ako tatanungin niyo? Kliyente niyo 'yan, dapat alam niyo kung ano yung business model ng kliyente niyo. Kasi maskin ako, hindi ako makakasagot niyan kasi kulang sa context. At ang context na 'yon ay ang pinaka-business model. Malay ko 'pag nag-dropshipping 'yang kliyente mo, baka nag-dropship 'yan. O hindi natin alam, baka bumili lang ng personal expense. Hindi rin natin alam, inventory niya pala 'yon. Hindi mo puwedeng sagutin yung pinaka-absolute na tanong, "Ano pong kategorya ng transaksyon?" Hindi namin alam lahat 'yan. Kliyente mo 'yan, kailangan mong ipaintindi sa'min anong business model ng kliyente mo. Anong operation ng kliyente mo? Ano ang internal process, 'no? Iba-iba process ng bawat negosyo pero magkakamukha lang 'yan. Pero kailangan niyong maintindihan kung ano ang pinaka-business model. Gets? Gets na 'yan. Posible namang hindi niyo na-gets 'yun. Gano'n kaimportante ang dapat maintindihan niyo ang business model ng inyong mga papasuking industry. Nagkataon lang talaga na yun yung mabilis lang akong mag-analyze at mabilis ko lang makuha yung mga business model. Kasi prone kasi ako sa mga negosyanteng Pilipino. Kung ano yung mga process nila yun. Nagigets ko na agad. Sabi ni Enzo, kaya as a VA, alamin mo muna during discovery call. Kulang ang discovery call, promise. Kulang ang discovery call para malaman yung pinaka-business model. Kulang yan. Business model. Ako, naiintindihan ko yung kabuuang picture. Pero ang mahirap kasing intindihin dyan, yung internal process. You might get the business model sa discovery call, pero yung internal process ang magpapahirap sa'yo. Internal process ang pinaka-crucial na intindihin. Kasi hindi mo alam, iba pala yung process nila. Iba yung way nila to approve, iba ang way nila na makipag-communicate sa bawat isa, iba pala yung process nila, SOP nila, at mga procedure sa bawat department. Business model, madaling ano yun yan. Pag sinabing construction, alam niyo nung na-hire ako sa construction na ano, na company, Canada base, na-gets ko. Para silang brokerage, para silang brokerage. Ano yung brokerage? Hindi sila yung pinaka-may-ari, hindi sila yung nagpapagawa ng project, pero sila yung nag-a-outsource ng manpower, ng supplies, at architecture, at lahat ng mga paperworks for that client. For example, may specification si client A. So instead na siya yung maghanap ng mga supplier na napakarami, ito yung mga supplier supplier 'to. Ito si client, may gusto siyang ipagawang building.
Instead na siya yung instead na siya yung maghanap sa bawat mga supplier, ang kliyente kong construction company ganito ginawa, siya yung middle. Hindi siya yung may-ari ng project, hindi din siya mismo yung magkakapital, magfa-finance, at hindi rin siya yung supplier. Pero siya yung pinaka-middleman at siya na rin yung maghahanap ng supplier. Yan yung business model ng ng naging construction company na naging kliyente ko, agency yun. Na-gets ko na, 'di ba? Na-gets niyo nga yung ibig kong sabihin, eh, na-gets niyo nga yung anong business model ng construction company na client ko. Kaso, dito ako nabaliw, sa internal process. Madaling ma-gets ang business model, pero sa internal process ka babaliwin. And it takes months before mo ma-gets yung internal process nila ng kabuuan, lalo na 'pag naka-large scale na. Aray ko, maraming tao ka ng kailangang kausapin niyan before mo ma-gets yung kabuuan ng negosyo. At ito pa ang twist, 'di ba ano sila, parang construction brokerage sila, na may tinatawag pala tayong, example, ito yung client, tapos ito yung tayo 'to, construction company. Tayo 'yan. Ito, client. May tinatawag tayong nasa isip ko kasi, paano tayo nag-i-income? Paano tayo binabayaran ng kliyente natin kung hindi tayo mismo yung supplier at nag-outsource lang tayo? Marami silang way of income pala nun, marami palang term nun. May tinatawag silang 20% billing, may tinatawag din silang commission, may tinatawag din silang service charge. Ano pa nga yung ibang mga terminologies nila? Ito yung mga paraan paano sila kumikita. Ano yung 20% billing? 'Di ba tayo maghahanap ng lahat ng mga supplier. Tayo lahat ng supplier niyan. Na, tayo maghahanap. Ayan. Tayo maghahanap ng supplier para matapos yung project ni A. Paano tayo kumikita niyan? Ang ginagawa nila ganito, ang mga supplier, ang sinisingil nila, yung client ko. Tapos, yung mga billing, mga invoice na sinesend ng mga supplier, ay kino-consolidate ng client ko. Tapos, sinesend nila do'n sa client. Sa client nila na mismo nagpapagawa. Walang tubo, walang markup, wala lahat. Kung ano yung sinend ng supplier na mga details at mga invoices, mga amounts, yun din yung isinesend sa client. Pero sa pinaka-last ng invoice, meron ng 20% sa total lang na bill ng mga supplier sa atin. So doon sila kumikita. Napakaliit, di ba? Pero yun yung business model nila. At may ganito din. Client to, tayo to. Tapos ito yung mga supplier, marami. Minsan, tayo lang yung nag-manage. Tapos yung supplier, direktang sisingilin yung pinaka-client at wala ka nang hawakang pera. Dito na mapapasok yung service charge na tinatawag. Management fees. Doon din yung papasok. Marami palang way of income stream sa construction. At magigets mo lang yan pag andong ka na. Magigets mo yung business model, madali yan. Sobrang dali. You work for others, minamanage mo yung construction projects nila, binibill tayo ng client, binibill tayo ng supplier, tayo mag-bill sa client. Tapos, magbibilang tayo ng 20% additional para sa service natin. Madaling intindihin. Sa internal process ka, madedemonyo. Recruitment agency, marami ding maraming model din yan. Sobrang daming
maraming model yung recruitment agency. Sige, gusto ko lawakan nyo ang mga isipan nyo. Gusto ko lawakan nyo. Lawakan nyo na ganito talaga yung mga business model. Sa recruitment, sasample lang ko kayo. May tinatawag na recruitment, di ba? Recruitment. Tapos, ang recruitment kasi, may tinatawag tayong gantong model. Di ko alam yung tamang sagot tamang term. Pero may tinatawag silang client matching. Meron ding outsourcing. At meron ding manpower services. Ano pinagkaiba? Yung client matching, binabayaran to, client matching. Nag-i-income to pag may mahanap kang match o may nahanap kang talent na kailangan mo. Sila yung naghahanap ng talent in behalf of you or nagbibigay sila ng platform. Ano example nito? Upwork. Yung Upwork, hindi naman siya yung client. Hindi din siya yung talent. Pero, naghahanap siya ng paraan para madaling makahanap ang client at madaling makahanap yung talent ng client. At anong in-earn niya dito? Fees. Isang model yan. Ano itong outsourcing? Ikaw naghahanap ng client, tapos ikaw yung nakahanap ng client, instead na ikaw yung magtatrabaho sa client, i-outsource mo. Anong income mo dito? Markup. Ang sweldo mo sa outsource mo, 6. Ang sa client mo, singil mo, 14. So, yung 14 minus 6, yun yung profit mo. Isa yan. Ano pa yung manpower services? Ikaw ang nagiging supplier ng tao. Ikaw ang magra-run ng payroll at profit din yung business model mo. Di ba? Ang bilis ko lang napaintindi sa inyo. Ganun pala yung mga business model na yan. Ba't hindi ko alam dati ba? Kasi ganun nag-work. Hindi porket naka-front, yun na yun. May mga hidden yan na mga kailangan natin maintindihan kung paano sila gumagalaw. Ayos. I-follow nyo naman ako para naman kayong walang natututunan sa mga pinagsasabi ko dito. Alam ko namang nagme-make sense tong mga sinasabi ko. Hindi nyo pa kaya mag-follow. Gini-gatekeep nyo ba ako? Gini-gatekeep nyo ata ako eh. So, yun yung mga importansya na dapat yung maintindihan. Ito pa. Ito, nagets ko lang to kasi napakapalatanong ko sa palatanong ako sa dati kong corporate. Ang corporate client ko, gini-gatekeep kita, sir. Mag-follow kayo sa akin. Guys, at least mag 4-5 tayo ngayon before tayo mag-end ng live. No? Para mapatuloy natin. Etong last kong corporate, logistics company. Gusto niyo bang malaman ang business model ng logistic company? Mag-follow muna kayo. Kung ayaw niyo mag-follow, hindi ko na ito itutuloy. Mag-end live na ako. Gini-gatekeep niyo ako eh. Gini-gatekeep niyo ba ako?
Follow muna, follow. Teng, teng, teng. I-explain ko sa inyo kung ano yung business model ng logistics, magugulat kayo. Promise. At pwede nyo siya maging niche as a freelance bookkeeper. Thank you kay Nanay Olimi. Follow na guys. Okay, tutuloy tayo pag naging ano na tayo. Pag trip ko nang bumalik. Joke lang. Guys, follow nyo ang ating YT. No, sa ano tayo ngayon? 97 viewers. Sa 97 viewers, at least, kailangan ko lang ng additional 16. Gawin yung 2:30. Tutuloy ko yung discussion natin about sa about sa business model ng logistics. Ilalatag ko sa inyo kung ano yung mga possible yung mga magiging target market. Kailangan ko lang ng 16 para maging 2:30 tayo. No? Para ma-explain ko sa inyo yung mga possible na maging kliyente nyo sa logistics. Kasi ang logistics pala, napakalawak na industry. At kapag hindi nyo maano yan, at kapag i-share ko sa inyo yan, possible na maging kliyente nyo yan. 260 na? Sige, tuloy tayo, 2:30. Tuloy tayo 2:30. Pag maging 2:30 na to. At hindi naman sayang kung magsusubscribe kayo dito. Sobrang dami yung matututunan dito. Yung mga recorded natin, andito. Yung mga about life na ano ko. May clickbooks din tayo dito. 3 years ago pa nga to. Click journal entry. Yan. Sige guys, para tuloy na tayo. 2:16 pa oh. I-explain ko sa inyo kung ano yung models and business structure at i-share ko din yung how they operate. I-share ko yan dito ngayon sa episode na to. Para lang mabigyan ko kayo ng idea, para lang mabigyan ko kayo ng likot sa isipan nyo na gaano ka-importante na maintindihan natin yung mga structure ng negosyo na gusto natin pasukin. Para lang maintindihan talaga natin. Kasi hindi natin malalaman kung paano tutulungan yung mga kliyente natin kung hindi natin nagigets kung unang-una kung anong business na tinatakbo nila. At before tayo magpatuloy, pagbigyan nyo muna ako. Gawin nyo muna ang 2:30 to. 2:30. Guys, 12 na lang oh. Pagbigyan nyo naman ako. Minsan lang ako manghingi ng pabor. Ito lang kasiyahan ko sa buhay ko. Huwag nyo naman itong ipagkait sa akin, guys. Ano? Okay? Hindi pa tapos. 2:18 pa rin siya. Ayaw nyo atang suportahan sa gusto kong mangyari. Ayoko na lang, wag ko na lang ituloy ito. Ayoko na lang ituloy ito, guys. Ano ba ang mga models? Ano ba ang mga dapat nyong malaman? Business model sa logistic company. Nung dati, nagtatrabaho ako sa logistic company. Nagtatrabahoan ko. Ako yung tipong, accounts payable ako nun. AP. AP ako sa isang logistic company. AP yan, AP. AP. May tinatawag tayong,
Marami kasi yan, eh. Ano ba ang operations ng isang operations? Ano yan, ah, dalawa lang nalalaman ko, dalawa lang. Dalawa lang muna kasi gini-gatekeep niyo ako, eh. Dati nung naging AP ako sa isang logistic company, accounts payable, accounting department, naging AP ako. Ako yung klase ng empleyado na hindi mapakali. Talagang nag-i talagang nililibot ko yung mga department. Nalilibot ko yung data entry, yung AR, yung billing, account manager, yung dispatch, purchasing, nalilibot ko 'yan. Kasi nga gusto ko maintindihan, gusto ko ma-gets, gusto ko ma-gets kung ano yung business structure niya. Kasi mag-iisang taon na ako dito, sabi ko sa sarili ko, mag-iisang taon na ako, sobrang muntikan na akong mag-isang taon. Hindi ko pa rin na-gets kung ano yung kabuuan ng negosyo kasi gano'n siya kalaki. Gano'n siya sobrang laki yung kumpanya na 'yon. At sa kakalibot-kakalibot ko, hindi ko siya natungtong talaga, hindi ko na tawag nito, hindi ko talaga nasukdulan yung pinaka-learning na ano ko, na kailangan ko. At ito lang ang i-she-share ko sa inyo. Sa logistics, in general, may tatlong operations 'yan. Unang-una, warehousing. Ha? Akala ko ba yung logistic ay ano lang 'yan, ah, truck-truck lang 'yan. Akala ba container lang 'yan, mali. Kasi sa mga operation ng logistics, napakalaking role niyan yung warehouse or tinatawag nating fulfillment. Fulfillment. Pangalawa, drayage operation. First time niyo lang ba narinig yung drayage? Yung drayage operation, ito yung tinatawag na nakikita niyo yung mga container, papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo ano yung drayage. Grabe naman 'to, wala talagang nag-subscribe. Nakakaano kayo, nakakapagtampo kayo. Minsan na nga lang akong manghingi ng pabor. Nakikita niyo 'to sa mga truck? Ito container van, nakikita niyo 'yan sa mga truck na naka-attach. Ang tawag diyan, container. Container 'yan, guys. At sa container, at sa truck, may tinatawag tayong chassis. Ano yung chassis? Ang truck kasi, ito yung truck. Yung ulo niya, yung pinaka nandito yung driver. Ito yung driver. Tao yan. Tapos, ito yung gulong. Gulong ng ulo niya. Para makabit yung container, para makabit yung container, may tinatawag tayong flatbed. Ay, flatbed ba tawag dyan? Yung dito yung ganyan. Ito yung chassis. At dito ilalagay yung container. Chassis at container. Yan yun. At yung container na yan, nakikita yan at siniship yan via ano, via tawag nito, basta barko. Yung napakalaking barko na maraming container. At para makuha yan sa pinaka mismong, nakalimutan ko ng port to warehouse to port. Ano nga tawag yung, nakalimutan ko yung yung dungguan ng mga ano,
drop off ng mga container, may tinatawag tayong port to warehouse. 'Di ba galing siya sa barko. Siyempre ida-drop off yung container sa port. Napapansin niyo yung kung may nakita kayong port, sobrang daming ano niyan, sobrang daming container patong-patong 'yan. At ang kukuha niyan ay ang truck, itong truck. Tapos ide-deliver 'yan sa warehouse. Ang tawag sa operation na 'yan at minsan pagtapos ng pagtapos ng gamitin yung container, nalabas na yung ano niya, wala na siyang laman, pipick upin ulit 'yan ng truck at i-warehouse to port na naman 'yan. Ang tawag sa operation na 'yan, drayage. Drayage operation ang tawag diyan. So, isa 'yan sa operations ng logistics. At ang pangatlong operation ay warehouse to warehouse. May pang-apat pa 'yan, eh, yung retail, yung tao to tao na truck yung gamit. Pero ekis 'yan, walang masyadong ano diyan, walang masyadong nagtatagal kasi maliit yung profit. Ito warehouse to warehouse. Yan yung pinakamalalaking operation sa logistic industry. Malaking operation 'yan. At konting part pa lang 'to sa tinatawag na supply chain. Ano pa lang 'to? Iceberg 'to. Andito pa lang tayo sa pinaka-tip. Diyan pa lang tayo. Yung mga nalaman nyo, tip of the iceberg lang yan. May mga malalalim pa yung mga detalyeng kailangan nyong malaman. So, ito yung mga operations. Sino yung magiging pwedeng kliyente nyo yan? Sino pwede magiging kliyente nyo dyan as a freelance bookkeeper? Alam nyo ba at gusto nyo bang malaman? Gusto nyo bang malaman? Sagot. Sino ang pwede nyo maging kliyente sa supply chain operation? I-explain ko sa inyo kung sino ang magiging involved sa supply chain operation. Sino nga ba? You tell me. Hindi natin i-delete yan. Sino nga ba ang magiging possible yung maging kliyente? May tatlong kategory yan. Broker, truck operator, at nakalimutan ko yung ano, delivery agents. Ito yung pinakatatlong owner operator. Ito yung mga tatlong pwede nyo maging kliyente. Broker, truck operator or owner operator, at delivery agent. Tatlo yan. Sa logistic company, malaking role ang tatlo na to. Malaking role ang tatlo na to. At iba-iba sila mag-operate. Explain ko nyo ng napakabilis. Ano ang business model ng brokerage? Ito yung client. Ito ka, broker. At ito yung truck owner. Si broker ang maghahanap ng client. Si client magpapadala kay broker. Pero dahil si broker, walang truck yung broker. Broker nga ni, broker lang sila. So maghahanap sila ng truck owner. So magpapakot sila. Ganito maging scenario niyan. O nakahanap ako ng kliyente as a broker.
Magtatanong si client, magkano ba yung Bulacan to Cavite? Full truckload. Full truckload, full truckload, tapos same day. Tapos sasabihin ng broker, ano lang yan boss? 50K. Mura to guys ha, example lang to. 50K lang yan boss. Tapos, i-approve to ni client. Approve. So, maghahanap niyan si broker ng babaratin niyang truck owner. Maghahanap niyan siya. O, truck owner, meron akong biyahe dito. Sure win to. Magkano yung singilan mo sa Bulacan to Cavite, same day, tapos full truckload. Sasabihin niya ng truck owner, alam boss, 30K, all in na yan. So, approve ng broker yan, tapos yung truck owner na ang magpipick up at ang magdi-deliver. So, paano kumita yung broker? Sa 50K niya na single sa client at sa 30K single ng truck owner, may 20K siyang profit. Ganyan nag-work ang brokerage. Ganyan nag-work yung brokerage. Minsan din, nauuna yung client, tapos magpapakot mo na yung truck owner, ay magpapakot mo na sa truck owner para malaman kung magkano yung dapat isingil sa client. Ganyan. Ano naman yung truck operator? Ang truck operator, owner operator, ito yun sila, yung truck owner. So, ang kliyente ng truck owner, it could be direct shipper or broker. Ito yung kliyente ng truck owner. So, ito yung, di ba, kanina. So, yung truck owner, sila to. Pwede mo yun sila maging kliyente. Ano tong delivery agent? Parang broker pa rin, pero, in a smaller scale. Smaller scale. Hindi ko na masyadong laliman. Kasi parang broker din naman siya, pero delivery agent. Parang taga-dispatch, naghahanap ng shipper, naghahanap ng truck owner, pero in a small scale. So, ito kasing brokerage, limitless. Ito namang delivery agents, mga tao lang to, mga nag-aahente. Sabi ni Enzo, same lang ba rate ng logistic compared to other niche or mas malaki? Depende sa scale ng business, depende sa gano'n kalaki yung business. Pero nung corporate ako is ano lang, medyo above lang onti sa minimum. Kasi corporate naman yun eh. So gano'n nagwo-work at yung mga possible yung maging kliyente sa logistics. At gano'n kaimportante na malaman natin kung paano nagwo-work yung mga business model para maging effective tayong bookkeeper, accountant, OVA bookkeeper, or basta someone na related sa accounting or finance. So, analyzation, hindi lang yan journal entry, hindi lang yan financial statement. It's your role as well to understand what the hell is going on sa kliyente mo, na anong business model yan. So, ganun siya ka-crucial at ka-importante. Ayos? At paano ba? Yun lang, mag-join kayo sa ating Discord community at meron din tayong physical book, Freelance Bookkeeper Real Talk. Available ang physical niyan at ang digital. Nasa link ko rin yung profile. Join kayo sa Discord community. Doon ako mag-a-announce ng mga announcement natin kung kailan tayo mag-next live at anong magiging topic. At doon din tayo magtatambay kung naka-duty kayo tapos gusto nyo kausap. Doon din. Tapos, doon tayo magiging magkakaibigan personal. Ayos, libre lang po yun. At maraming salamat sa panonood.